ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga single mothers ay buong tapang na itinataguyod ang kanilang anak kahit mahirap. At sa kabila ng pagod at hirap ay hinding-hindi sila sumusuko. Ikaw, kabarangay, handa ka rin bang magsakripisyo gaya nila? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay ninyo. Ako po si Chona, matagal na po akong fan ng Barangay LS. At ngayon ko lang po naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Bata pa lamang ako ay palagi nang mataas ang grades ko sa eskwela. Medyo mahigpit din ang mga magulang ko noon, lalong-lalo na pagdating sa pag-aaral. Gusto nilang laging mataas ang grades ko. Noong una ay ramdam ko talaga yung pressure. Pero sa bandang huli na-realize ko na lahat ng paghihigpit nila ay may kadahilanan. Dahil sa paghihigpit nila sa akin ay nakatapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng maayos na trabaho. Paglipas ng ilang taon, nakilala ko ang lalaking minahal ko at naging asawa ko. Bunga ng pagmamahala namin ang anak kong si Chase. Grabe ang tuwa namin nang dumating siya sa buhay namin. Pero hindi rin pala permanente ang lahat ng bagay kasi ilang taon lang ang lumipas ay pumanaw ang asawa ko. Simula noon ay mag-isa ko nang binuhay ang anak ko. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko para may katuwang ako. Lalo na sa pag-aalaga sa anak ko habang nagtatrabaho ako. Sobrang laking pasasalamat ko sa kanila. Kasi ni minsan ay hindi nila ako pinabayaan. Pero aminado ako, Papa Dudut, na lumaki ang anak ko na medyo spoiled. Kasi ako na rin mismo ang nagbibigay sa lahat ng gusto niya. Ang iniisip ko kasi noon, bakit pa ako nagsusumikap kung hindi ko rin naman maibibigay ang mga gusto ng anak ko, hindi ba? Kaya lang ay dumating din sa punto na pinagsabihan ako ng mga magulang ko. Ang sabi nila, baka raw lumaking spoiled at suwail ang anak ko. At hindi nagkamali ang mga magulang ko kasi lumaki si Chase na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Noong mga panahong yon, naisip ko na siguro'y panahon na rin para umalis na kami sa bahay ng mga magulang ko. Total ay 19 years old na rin naman ang anak ko at siguro'y hindi na magiging spoiled kung lilipat at maungupahan kami sa mas simple at mas maliit na bahay. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, kasi mas lalong lumala ang anak ko noong ginawa ko yon. Panay ang reklamo niya noong lumipat kami ng bahay. Kesyo, maliit daw at mukhang mumurahin kumpara doon sa bahay ng mga magulang ko. Pero nanindigan ako at sinabi ko mismo sa kanya na panahon na para putulin ko ang mga sungay niya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lang humahaba at humahaba ang sungay ng sarili kong anak, Papa Dudut. Mami naman doon na nga po muna kayo. Kita nyo naman na naglalaro pa ako dito, di ba? Tama na yan! Ano ba naman yan? Ba't nyo naman pinatay yung TV? Mananalo na sana ako Ikaw ha? Bawas-bawasan mo yung kaka-video games mo. Kung hindi, tatamaan ka na talaga sa akin. Ano po ba kasi ang kailangan nyo? Sa tingin mo ba nakakalimutan ko na ngayon i-release ng college mo yung grades mo? Ano naman ngayon?
Mag-login ka sa school website nyo. Patingin ako ng grades mo. Ano ba naman yan? Wag na ho! Isa! Ano? Magla-login ka sa school website nyo o sisirain ko tong gaming console mo? Sige na, eto na. Bilisan mo! Eto na nga po, binibilisan na. Ayan na ho, kamahalan. Ay, naku, patawarin! Mami, ano po ba talaga ang problema nyo? At least pasado naman lahat, di ba? Gusto mong malaman ang problema ko? Ikaw ang problema ko. Nagiging pasanin ka na. Hindi ako nagpapakapagod sa trabaho para lang bigyan mo ako ng grades na ganyang kababa. Kayo lang po ata yung nagbibigay ng pasanin sa sarili nyo eh. Mami, kapag nakapagtapos na ako sa college, wala nang halaga yung mga grades ko. Kaya chill lang po kayo. Chill? Ay, chill pala ha? Ano po yung ginagawa nyo ha? Yung gaming console ko! Ba't nyo naman sinira yun? At kapag hindi ka pa nagtino, mas malala pa dyan ang aabuti mo sa akin. Ano mararamdaman nyo kapag kinuha ko yung cellphone nyo at binasag ko rin ha? Wag kang magkakamali na gawin yan kung hindi makakatikim ka na talaga sa akin. Alam nyo kung anong problema nyo? Masyado kayong praning. Bawat kilos at galaw ko parating yung pinagmamasdan. Nasa college na ako. Pero kung itrato nyo ako, para ako nasa elementary. Hoy! Hanggat nakatira ka sa bahay ko, ako ang masusunod. Bahay nyo? Paanong bahay nyo? Nangungupahan lang naman tayo dito, di ba? Oh, anong problema doon? Ang problema po, uupa na nga lang kayo ng bahay, yung mukhang mumurahin pa. Pasalamat ka nga at may sarili ka pang kwarto eh. Alam mo ba na maraming pamilya dyan na nagsisiksikan at walang privacy sa sarili nilang bahay? Pakialam ko ba sa ibang tao? Hindi ko nakasalanan kung pinalaki silang mahirap at walang kaya sa buhay. Chase! Yan bunganga mo! Totoo naman eh. Yung mga taong lumaking mahirap at salat sa buhay, kasalanan nila yan. Kasi hindi sila marunong dumiskarte sa buhay. Kasalanan nila kung naghihirap sila. Kasi mga tamad at palamunin silang lahat. Hey! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa yung bata ka. Ang galing mo mga tuwiran, puro baluktot naman yung mga katwiran mo. Kung ayaw niyo pong naririnig ang mga pinagsasasabi ko, lumabas na lang po kayo ng kwarto ko. Pabayaan niyo na lang ako. Huwag niyo na akong pakialaman. Makinig ka sa akin. Ginagawa ko ang lahat para mapalaki ka ng maayos. Tayong dalawa na nga lang ang magtutulungan tapos gaganituhin mo pa ako? Anak, please naman. Sana tulungan mo naman si Mami. Siguro kung buhay lang si Daddy, hindi ako maiinis ng ganito. Kung buhay lang sana si Daddy, sigurado akong hindi ko na kailangan pagtiisan yung pagbubungangan niyo sa akin. Aray! Kausapin mo na lang ako kung handa ka na humingi ng tawad. Kung hindi, sasampalin ko uli ang mukha mo. May mga pagkakataon po, Papa Dudut, na gusto ko na talagang ipaampon ang sarili kong anak. Hindi ko inakala na babalik sa akin ang pang-i-spoil ko sa kanya. Habang lumalaki si Chase ay naging masungit, palasagot at parang nawawala ng respeto sa mga nakakatanda sa kanya. Ang hirap-hirap po sa pakiramdam, lalo na't mag-isa lamang akong humaharap sa lahat. Minsan naiisip ko kung nabubuhay pa lang ang tatay niya, baka hindi ganito kabigat ang dinaranas ko. Pero wala na akong magagawa, eto na ang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Tuwing sinasagot ako ni Chase ay napapaiyak na lamang ako. Madalas, tinatawagan ko ang mga magulang ko para humingi ng gabay at kaunting lakas ng loob. Sabi nila sa akin kung nahihirapan na talaga ako ay pwede naman daw kaming bumalik sa bahay nila. Aaminin ko, Papa Dudut, napaisip din ako noon sa inalok sa akin ng mga magulang ko. Pagod na ako pero pinili ko pa ring panindigan ang desisyon kong bumukod. Sa dami ng taon na sinuportahan ako ng mga magulang ko sa pagpapalaki kay Chase, naisip ko na panahon na para ako naman ang magpalaki sa anak ko na walang tulong ng mga magulang ko. Napansin ko rin na tuwing walang pasok si Chase ay puro video games lamang ang inatupag niya. Kaya in-enroll ko siya sa driving school para matuto naman siya ng bagong bagay. Para sa akin kasi mahalaga na marunong kang magmaneho, lalo na sa oras ng emergency. Sa awa ng Diyos ay nakakuha siya ng student's permit at kalaunan ay nakuha rin niya ang driver's license niya. Sobrang tuwa ko po noon, Papa Dudut,
Pero ilang araw lang ang lumipas, humiling na kaagad siya ng kotse. Sabi ko sa kanya, college pa lamang siya at hindi pa ito ang tamang panahon para bigyan ko siya ng sarili niyang sasakyan. Sinabi ko na lang na kung gusto niya ng kotse, kailangan niyang pagtrabahuhan at pag-ipunan ito sa tamang panahon. At doon na naman siya nagalit sa akin at nanlamig. Pero hinayaan ko na lamang. Sa akin ay sapat na marunong na siyang magmaneho kasi alam kong magagamit niya rin yan sa tamang panahon. Lalo na kapag may sarili na siyang pamilya. Pero habang tumatagal, mas lalong lumala ang sitwasyon. Isang gabi nagising na lamang ako at napansin kong nawawala na yung kotse ko, Papa Dudut. Chase! Bumaba ka dyan ngayon din! Hi, Mami! Akin na yung susi ng kotse ko! Kumalma po kayo! Oh, eto na! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo! Puro perwisyon dala mo sa aking bata ka! Kumalma nga po muna kayo! Ano na naman ba ang kinagagalit nyo dyan, ha? Talaga ba? Tinatanong pa ba yan, Chase? Kinuha mo yung kotse ko 10 oras ng gabi nang hindi nagpapaalam! Ayaw nyo kasi akong bilhan ng kotse, kaya ginamit ko na muna yung sa inyo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ba't mo tinakas yung kotse ko? Saan ka pumunta, ha? Diyan lang sa tabi-tabi. Sagutin mo ako ng maayos kundi paduduguin ko yung nguso mo! Magsalita ka! Pumunta ako sa bar kasama yung mga kaibigan ko, okay? Ngayon, pwede na ba akong pumasok ng bahay? Kung ayos lang po sa inyo, gusto ko na akong matulog. Ibig mong sabihin nakainom ka habang nagmamaneho? Paano kung may nangyaring masama sa'yo, ha? At kailan ka pa natutong uminom? Ang labo nyo rin eh. Pinag-enroll nyo ako sa driving school. Tapos ngayon na may lisensya na ako, pagbabawalan nyo ako. Mami, tapatin mo nga ako. May sakit po ba kayo sa utak? Hindi kita in-enroll sa driving school para suwayin ako. At mas lalong hindi kita in-enroll sa driving school para ipahamak yung buhay mo at buhay ng ibang tao. Pero wala naman nangyari sa akin, di ba? Tingnan nyo po ng maayos ang kotse. Ang kintab-kintab pa nga eh. Wala ho kayong makikitang ni isang gas-gas dyan. Kaya utang na loob, papasukin nyo na ako para makapagpahinga na ako. Ay! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Chase! Lahat naman ginawa ko na para sa'yo, pero bakit araw-araw mong pinaparamdam sa akin na parang wala akong kwentang ina? May nagawa ba akong masama sa'yo, ha? Hindi nakukumpleto yung araw mo kung di mo ako nabibigyan ng sakit sa ulo. Gusto nyo ba talaga malaman yung hinaing ko sa inyo, ha? Gusto nyo ba talaga malaman kung bakit nagkakaganito ako? Kasi palagi nyo na lang akong pinag-iigpitan. Noon naman, naibibigay nyo sa akin ang lahat ng gusto ko. Pero nung nagbago yun, pakiramdam ko parang naibsan na rin yung pagmamahal nyo sa akin. Pakiramdam ko parang gusto nyo akong pahirapan. Siguro kung nabubuhay lang si Daddy, hinding-hindi niya ako pag-iigpitan ng ganito. Ang babaw-babaw mo! Ang babaw-babaw mo! Nagkakaganyan ka ba porque hindi ako pumayag sa gusto mong bilang kita ng bagong kotse? Hindi! Nagkakaganito ako kasi naririndi na ako sa inyo. Ah, talaga ba? Pues simula sa araw na to, hindi na kita ihahatid at susunduin. Magko-commute ka na papunta sa school mo. Ano? Nga pala, akin na rin yung credit card mo. Hindi, ayoko! Hindi ko ibibigay sa inyo tong credit card ko. Ibigay mo na sa akin yung credit card mo bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Oh, eto na. Kaya mas lalo kang tumatapang at nagiging pasaway dahil dito eh. At dapat matagal ko na rin itong ginawa eh. Bakit? Anong balak nyo dyan, ha? Bukas na bukas, babayaran ko na ng buo to. At ipapaklose ko na tong account mo. Hindi! Hindi ako makakapayag, Mami! Hindi na makatarungan tong ginagawa nyo sa akin! Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko pa rin naman sa'yo yung allowance mo. 250 pesos sa isang araw. Nagpapatawa po ba kayo? Wala na akong mabibili sa 250 ngayon! Dapat naisip mo yan bago mo ako suwayin.
Kasi kung tutuusin nga, dapat magpasalamat ka pa eh. Hindi lahat ng bata katulad mo na nabibigyan ng maginhawa at komportable na buhay. Oo nga, maginawa at komportable na buhay na unti-unti nyo namang binabawi sa akin. Huwag ka nang maginarte dyan. Hindi magugunaw ang mundo at mas lalong hindi ka mamamatay kapag pinaputol ko tong credit card mo. Sa ginagawa nyo sa akin ngayon, mas mabuti pa patayin nyo na lang ako. Anong susunod nyo na babawiin ha? Yung cellphone ko? Salamat at binigyan mo ako ng idea ha. Akin na rin yung cellphone mo. Ano? Ibibigay ko sa'yo yung luma kong cellphone. Yun ang gagamitin mo simula sa araw na to. Ang bihira naman oh! Ibigay mo na sa akin yan. Kung hindi, pati laptop mo kukunin ko na rin. Habang tumatagal, Papa Dudut, mas lalo na akong nagiging mahigpit kay Chase. Napapansin na rin na unti-unti siyang naninibago sa akin. Kasi pinapagawa ko na sa kanya mga bagay na dati hindi naman niya kailangang gawin. Tulad na lamang ng pagsakay sa MRT para lamang makapunta sa eskwela. Pero naisip ko na ginagawa ko rin naman ito para sa ikabubuti niya. Gusto ko kasing maranasan niya kahit papaano kung paano kahirap ang buhay. Ayokong lumaki siyang laging umaasa. Para sa akin ay mas mabuti na yung ngayon pa lamang ay natututo na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Iniisip ko rin, Papa Dudut, na paano kung dumating ang araw na wala na ako. Gusto ko by the time ay settled na siya. Yung tipong marunong sa buhay, marunong magdesisyon at hindi mawawala sa landas kapag wala na ako sa tabi niya. Kaya naman unti-unti ay tinanggal ko na yung mga luho at binawasan ng mga privilege niya. Pero ang masakit, sa halip na magbago ay mas parang lalo pa siyang nagmamatigas at nagiging suwail. Madalas ay sinusungitan niya ako at parang galit siya kasi akala niya ay gusto ko lang siyang pahirapan. At hindi niya nakikita na ginagawa ko lamang ito dahil mahal ko siya. Ang hirap maging single mom, Papa Dudut. Kung may crash course lang sana sa pagiging nanay, malamang ay matagal ko nang kinuha yon. Pero wala eh. Walang manual ang pagpapalaki ng anak. At sa araw-araw pakiramdam ko ay ako lang mag-isa ang lumalaban. Akala ko ay puro sakit na lamang ng ulo ang darating sa buhay ko, pero isang araw may magandang balita akong natanggap. Tinawagan ako ng boss ko at sinabi niyang mapopromote na raw ako. Grabe ang saya ko, Papa Dudut. Matagal ko nang pinapangarap yon at pakiramdam ko sa wakas ay nagbunga na rin lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho. Pero kasabay ng saya ay may lungkot din. Kasi alam kong mas mababawasan na ang oras ko para kay Chase. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuwing umuwi ako galing trabaho, Papa Dudut, ay parang dinadaanan ng bagyo ang bahay. Kasi palaging tambak ang mga hugasin at kung ano-ano pa ang mga nakatiwangwang sa bawat sulok ng bahay. Sa totoo lang ay nakakainit po ng ulo kapag pinagsasabihan ko si Chase na magligpit naman kahit konti. Parang wala lang sa kanya. Para bang bingi siya sa mga sinasabi ko. Lagi siyang may dahilan kesyo marami daw siyang schoolworks. Pagod daw siya sa biyahe lalo na't sa MRT pa siya sumasakay at kung ano-ano pa. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang maramdaman na nagiging pasanin na si Chase sa akin. Masakit aminin bilang magulang pero yun talaga ang nararamdaman ko. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na para kumuha ako ng kasambahay. Para may katuwang naman ako sa mga gawaing bahay. Noong day off ko ay naghanap ako ng kasambahay sa internet. Buti na lamang at may nahanap agad ako. Tinawagan ko yung contact number na nasa ad at nag-video call kami para may interview ko siya. Ang pangalan niya ay Rubilin. At sa unang usap pa lang namin ay magaan kaagad ang kalooban ko sa kanya. Mukhang mabait, maayos kausap at handang tumulong. Kaya ilang araw lang ang lumipas ay pinapunta ko na siya sa bahay para makapagsimula na siya.
Noong sinabi ko kay Chase na may darating kaming kasambahay ay hindi siya natuwa. Ang sabi niya mawawala na raw siya ng privacy at baka raw makialam pa ito sa mga gamit niya. Pero hindi na ako nagpadala sa mga reklamo niya, Papa Dudut. Diretso ko siyang sinabihan na hindi siya tumutulong sa bahay at wala siyang ambag sa mga gawaing bahay. Kaya kailangan ko ng tulong. At kung ayaw niyang maglinis, wala siyang karapatang tumutol. Sa huli, wala rin siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon ko, Papa Dudut. Sandali lang! Rubilin! Ay, salamat naman at nandito ka na. Hello po, ma'am. Nako, Ate Chona na lang ang itawag mo sa akin. Ay, sige po, Ate Chona. Kamusta naman yung biyahe mo? Siguro napagod ka, no? Ay, ang totoo po niyan, oo. Sa katunayan nga po, nahihilo pa rin ako hanggang ngayon. Hala, ganun ba? O halika, pumasok ka na muna dito at maupo ka na muna dyan sa sofa. Salamat po. Sandali lang ha. Chase! Ano? Lumabas ka nga muna saglit. Bakit? Kakain na ba tayo? Andito na si Rubilin, yung bago nating makakasama dito sa bahay. Kayo na lang ang kumausap dyan. Ayoko lumabas ng kwarto. Pag hindi ka lumabas dyan, sinasabi ko sa'yo, kukunin ko yung laptop mo. Huwag mo ako susubukan. Eto na, lalabas na po. Nga pala, Rubilin. Ito yung nag-iisa kong anak, si Chase. Ay, naku, ma'am. Ay, ate. Ang gwapo naman po pala ng anak nyo. Nako, oo. Sumpungin nga lang. Hello, Chase. Ako nga pala si Rubilin. Ako yung bago ninyong kasambahay. Mami, ano ba tong katulong na kinuha nyo? O bakit? Anong problema mo? Ang sama ng itsura. Walis tingting na lang ata ang kulang at magmumukha na siyang witch. Hoy, Chase! Hindi kita pinalaking bastos! Sorry po. Mag-sorry ka dito kay Ate Rubilin mo. Yung sorry, para lang yun sa mga taong may ginawang kasalanan. Eh wala naman akong ginawang kasalanan ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ah, ganun ba? O sandali lang. Kukunin ko na yung laptop mo. Mami! Wag na wag kang magkakamali na hawakan ako. Kailan po ba kayo titigil? Yung credit card ko, binawi nyo na. Tapos yung gaming console ko, sinira nyo pa. At hindi lang yon, pati yung cellphone ko, pinalitan nyo pa ng luma. O pwes, mag-sorry ka dito kay Rubilin kung gusto mong hindi ko kunin yung laptop mo. Di bali na lang, saksak nyo sa baga nyo. Babalik na ako sa kwarto ko. Ay, nako, langit, patawarin mo ako. Rubilin, pasensya ka na sa anak ko, ha? Naku, ayos lang po yun. Alam mo, kasalanan ko rin to eh. Ha? Paano nyo naman po nasabi yan? Paano ba naman kasi? Pinalaki ko sa luho yung anak ko na yan. Kaya yan, namimihasa at lumalaking walang respeto sa mga taong nasa paligid niya. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako na magbabago din si Chase pagdating ng panahon. Ay naku, sana nga. Kasi kung hindi, sigurado ako na yung bata na yan ang papatay sa akin sa galit at inis. Napaka-immature at spoiled. Ay! Rubilin, may papakiusap sana ako sa'yo, ha? Ay sige po, ano po yun? Sana habaan mo yung pasensya mo sa anak ko, ha? Sobrang pilyo at piloso po kasi nung anak ko na yon. Ay naku po, huwag kayong mag-alala, Ate Chona. Sanay po ako sa mga teenager. Talaga ba? Opo, ganun din kasi yung anak ko. Medyo pilyo at sumpungin. Pero napapansin ko rin naman na unti-unti nang nagbabago yung anak ko. Kaya wag po kayong mag-alala kasi sigurado ako na magsasawa at magbabago din yang si Chase. Ay nako, mabuti naman at hindi ako nag-iisa. Hoy, kapag walang ginagawa yung anak mo, pwedeng-pwede mo siyang papuntahin dito, ha? Seryoso po kayo? Aba, oo naman. Nang sa ganun may makakasama si Chase. Palagi kasi ang nagkukulong sa kwarto eh. Ay sige po. Gumaan talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut, nang dumating si Rubilin sa bahay. Doon ko unang beses naramdaman na hindi na ako nag-iisa.
Sa wakas ay may katuwang na ako sa mga gawaing bahay at may kausap na rin ako tuwing nai-stress ako kay Chase. Ang bait-bait ni Rubilin at sa totoo lang ay sobrang pasensyosa at maunawain siya sa sitwasyon ko bilang isang single mother. Hindi siya mapili sa mga gawaing bahay at hindi rin siya mareklamo. Kaya naman sobrang laking ginhawa talaga ang naidulot niya sa akin. Simula nang dumating si Rubilin ay wala talaga ako naging problema. Maayos niyang ginagawa ang mga gawaing bahay, masinop siya at mabilis kumilos. Tuwing umuwi ako galing trabaho ang linis ng bahay at walang kalat at walang hugasin. Sa totoo lang pakiramdam ko ay para akong nakakahinga ulit. Pero hindi pa rin mawawala ang bigat ng puso ko pagdating kay Chase. Mas lalo pa siyang naging spoiled. Ngayon ay halos lahat ng gusto niya ay inuutos na niya kay Rubilin. Para bang prinsipe siya sa sarili kong bahay. Ni hindi man lang marunong mahiya. Kahit baso na ginamit niya, gusto niya si Rubilin ang magligpit. At doon na talaga ako napagod, Papa Dudut. Kaya isang araw ay kinausap ko si Rubilin at ang sabi ko sa kanya, kung inuutos ni Chase ang isang bagay na hindi parte ng trabaho niya ay huwag na niyang sundin. Hindi dapat siya nagpapagamit. Pero simula noon ay hindi na tinigilan ni Chase si Rubilin. Pinaparinggan niya, sinusungitan at may isang beses pa papadudot na nilagyan niya ng ipis ang kama ni Rubilin. Akala niya siguro ay nakakatuwa o nakakatawa. Doon na talaga ako napaiyak. Ang sama ng loob ko at halos araw-araw na akong humihingi ng tawad kay Rubilin. At para kahit papaano ay makabawi sa abala at stress na dinaranas niya ay dinagdagan ko na lamang ang sahod niya. At mas lalo lang lumala ang sitwasyon sa bahay ng isang araw habang naglilinis ako ng drawer ay napansin kong nawawala ang 15,000 pesos na nilagay ko sa cabinet ko. Grabe, Papa Dudut. Ay, Ate Chona, bakit? Ano po yon? May problema ho ba? Nawawala yung 15,000 na nilagay ko dito sa drawer ko. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba yung kumuha ng pera ko, ha? Ate, alam kong kasambahay lang ako at hindi ako galing sa mayamang pamilya. Pero hindi ko po magagawang magnakaw. Pero ikaw yung huling pumasok dito sa kwarto ko, di ba? Opo, pero nilinis ko lang po yung kwarto. Hindi ko po pinakialaman yung mga gamit dito. So ano yon? Lumabas na mag-isa yung 15,000 na nilagay ko dito sa drawer, ha? Mawalang galang na po. Salat po kami sa pera pero hindi ko po magagawang magnakaw. Simula sa araw na to, hindi ka na pwedeng pumasok dito sa kwarto ko. At titingnan ko rin yung bag mo. Kapag nakita ko yung 15,000 sa loob ng bag mo, magpasensyahan tayo, Rubilin. Ate Chona, bakit ako lang po yung pinag-iinitan ninyo? Tanungin niyo rin kaya si Chase. Baka may alam siya. Chase! Chase! Ano? Lumabas ka nga ng kwarto mo. Halika dito. Mamaya na! Isa! Sige na! Ang gulo-gulo nyo naman eh! Ano po ba kasi yun? Nawawala yung 15,000 sa drawer ko. Anong tingin nyo sa akin? Lost and found? Makabalik na nga lang sa kwarto? Walang aalis dito hanggat hindi natin nahanap yung nawawalang pera ko. Nako! Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Dapat di kayo nagtitiwala agad-agad sa mga katulong. Hoy Chase, wag mo akong mapagbintangan ha. Kasi wala akong ginagawang masama. Sigurado ka? Hindi ba salat kayo sa buhay? Aba, malay namin kung ninanakawan mo na pala kami. Ang sakit-sakit mong magsalita. Sumusobra ka na. Tumigil na nga kayo! So ano? Wala ba talagang aamin sa inyo? Ate, maniwala kayo. Inosente ako. Nako, wala po akong kinalaman dyan, Mami. Sandali lang. Chase! Ano yung hawak mo? Hindi pa ba obvious, Mami? Malamang cellphone. Huwag mo akong pinipiloso po. Alam kong cellphone yan. Parang ngayon ko lang nakita yung cellphone na yan ah. Akin na nga yan.
Ano ba naman yan? Pati ba naman cellphone ko papakailaman nyo pa? Wala na ba talaga akong privacy sa bahay na to? Huwag mo akong gawing tanga, Chase! Alam kong hindi yan yung cellphone na binigay ko sa'yo! Saan mo nakuha yung cellphone na yan, ha? Pinag-ipunan ko. Ate, hindi kaya yung nawawalang pera yung ginamit niya para pambili dyan? Hoy pangit, manahimik ka. Wala kang karapatan para pagbintangan ako ng ganyan. Tsimay ka lang namin. Naku ka, Chase! Alam kong spoiled at sutil kang bata ka! Pero hindi ko lubos akalain na magagawa mo akong nakawan! Oo na, inaamin ko na yung pera nyo yung ginamit ko para pambili dyan. Ang tanong, masisisi nyo ba ako? Halos lahat ng gadgets ko kinonfiscate nyo na. At wala na kayong tinira sa akin kung hindi yung kakarag-karag na cellphone nyo. Sumusobra ka na, ha? Hindi na normal tong ginagawa mo! Naipambili ko na ng cellphone yung pera nyo at wala na kayong magagawa doon. Akin na yung cellphone mo! O ayan, Pumasok ka na sa kwarto mo! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Rubilin! Pasensya ka na talaga, ha? Ayos lang po yun, ate. I'm sorry. Dapat hindi kita pinagbintangan kaagad. Mali yung ginawa ko sa'yo eh. Wala na po yun. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na uli mangyayari to. Sana nga po ate, kasi wala akong ibang hangad sa buhay kung hindi ang mamuhay ng payapa at marangal. Siyempre, Papa Dudut, sobra akong nahihiya kay Rubilin ng araw na yon. At aaminin ko na kasalanan ko talaga na agad ko siyang pinagbintangan nang hindi muna siya tinatanong ng maayos. At noong mga panahon na yon ay gustong gusto ko nang ibalik si Chase sa mga magulang ko. Dahil inisip ko na baka mas mabuting nasa kanila siya. Pero alam ko rin na pareho ng matanda ang mga magulang ko. At sigurado akong magiging pabigat lamang si Chase sa kanila. May mga pagkakataon din na naiisip kong maghanap ng makakasama sa buhay para may katuwang ako sa pag-aalaga kay Chase. Pero sa sarili ko, alam ko na hindi yun ang tamang solusyon. Kung sakali man na makahanap ako ng bagong makakasama sa buhay, gusto ko ay siguraduhing handa na akong magmahal muli. Hindi lang dahil kailangan ko ng katuwang sa pag-aalaga sa anak ko. Alam kong pasaway si Chase, pero hindi ko inakala na aabot siya sa puntong magagawa niya akong pagnakawan para lamang mabili ang gusto niya. Sa mga panahong yun ay parang gusto ko na lamang ipaampon si Chase. Kasi kahit na anong gawin ko ay wala siyang pagbabago at mas lalo lang lumalala ang kanyang ugali. Sa totoo lang, Papa Dudut, sukong-suko na ako noon at gusto ko na talagang mag-resign bilang nanay niya. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pero bakit parang mas lalo lamang siyang napapahamak tuwing may ginagawa ako para sa kanya? Iba na talaga ang henerasyon ngayon. Noong bata pa ako ay may takot kami sa mga magulang namin, kaya naman sinusunod namin sila ng buong puso. Pero ngayon, kabaliktaran na ang nangyayari. Kung tatanungin ninyo ako ay nakakabahala na ang mga pagbabago at mga ginagawa ng mga kabataan ngayon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay para akong binagsakan ng langit at lupa, Papa Dudut. Unti-unti ko na kasing napapansin na naglalaho ang mga gamit sa bahay namin. Noong una ay hindi ko pa masyadong iniintindi at iniisip ko na baka nailigpit ko lamang sa ibang lugar o nakalimutan ko lamang kung saan ko nailagay. Pero habang tumatagal ay mas nagiging malinaw na may mga gamit talagang nawawala. Dumating na po ako sa punto na gusto ko na lamang maglaho. Nawala na lamang bigla na parang hindi ko na kailangang pangharapin ang ganitong klase ng mga problema. Pero hindi pwedeng ganon, anak ko si Chase, at bilang magulang niya, kailangan kong panindigan ito. Kailangan ko siyang tulungan at kausapin kahit gaano kahirap.
Naisip ko rin noong mga panahon na yon na baka ako rin ang may pagkukulang. Baka lumalala ang ugali ni Chase kasi masyado akong naging mahigpit. Hindi naman masama ang intensyon ko at gusto ko lamang siyang mapabuti. Pero baka mali ang paraan ko ng pakikitungo sa kanya. Baka sa paningin niya ay sobra akong controlling. Kaya naman tuwing may ginagawa ako para sa kanya ay minamasama niya ito. Dahil doon ay nag-decide akong maghinay-hinay muna. Pinili kong mag-isip-isip muna at magmuni-muni kung paano ko nga ba siya kakausapin. Gusto ko kasi na kapag kinausap ko siya ay hindi na ako galit. Gusto kong maiparating sa kanya na ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Hindi dahil gusto ko siyang kontrolin, Papa Dudut. Chase, Bakit po? anong ginagawa mo dyan? Hindi pa ba obvious? Nagbabasa ng libro. Wala na kayong tinira sa akin eh. Mamaya mo na tapusin yung binabasa mo. Gusto lang sana kitang kausapin. Tungkol saan na naman ba to? Kinuha nyo na sa akin yung mga gadgets ko. At nasa inyo na rin yung bagong cellphone ko. Hindi pa ba kayo kontento doon? Ano na naman ang binabalak nyong gawin sa akin ha? Anak, alam kong malaki ka na. At alam kong marami kang pinagdadaanan. Maniwala ka sa akin, alam ko yan kasi napagdaanan ko na rin yan. Alam ko na maraming nag-iiba pag tumatanda ka na. Pwedeng sobrang gulo ng isip mo at marami kang mga bagay na nadidiskubre tungkol sa sarili mo. Mami, sumasakit na po yung ulo ko sa inyo. Ano ba yung mga pinagsasasabi nyo ha? Tatapatin na kita, anak. May bisyo ka ba? Ha? I'm sorry, anak. Pero napapansin ko kasi na may mga gamit na nawawala dito sa bahay. Diretsuin nyo na nga lang po ako. Ano ba talaga ang gusto nyong tumbukin ha? Sa tingin ko kasi, anak, binibenta mo yung mga gamit natin dito sa bahay para ipambili ng bisyo mo. Utang na loob. Pero hindi ako galit sa'yo, ha? Gusto ko lang malaman yung totoo. Wala po akong alam sa mga pinagsasasabi nyo. Anak, alam mo ba, nung nasa college pa ako tulad mo, gustong gusto ko na masubukan yung pagyoyosi. Pero syempre, dahil sobrang higpit nung lolo at lola mo, palihim ko tong ginawa at naghahanap ako ng paraan para makabili ng yosi. Kung sa tingin nyo po na palihim ko kayong ninanakawan, nagkakamali ho kayo. Mami, sawang-sawa na po ako sa pagbubunganga nyo sa akin. Chase naman, kinakausap na nga kita ng maayos, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Hindi nyo ako kinakausap. Nambibintang po kayo. Aalis na po muna ako dito. Doon na muna ako tatambay sa bahay ng barkada ko. Ay nako. Pasok! Ay ate, andyan ho pala kayo. Excuse me lang po ha, lilinisin ko lang tong kwarto ni Chase. O ate, ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Paano ba naman kasi? Unti-unti ko nang napapansin na may mga gamit dito sa bahay na nawawala. At sa tingin ko si Chase yung kumukuha sa mga gamit na yon para ibenta. Ang totoo niyan ate, gusto ko nga sana kayong kausapin eh. Naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo. O bakit? Kasi ate Chona, Hoy ano? Sasabihin mo ba sa akin o hindi? nagdadalawang isip po ako na sabihin sa inyo kasi baka mamaya magkagulo naman dito sa bahay eh. Nako Rubilin, mas lalo tayo magkakagulo dito kung di mo sasabihin sa akin yung nalalaman mo. Magsalita ka na. Nung isang araw po kasi, habang naglilinis ako dito sa kwarto ni Chase, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng kama niya. Anong ibig mo sabihin? Naninigarilyo na po si Chase. May nahanap akong isang kaha ng sigarilyo sa ilalim ng kama niya. Ano? Ay naku, bakit pa nga ba ako magtataka? Mukhang nagmana nga talaga sa akin yung batang yan. Kasi ganyan na ganyan din ako nung kabataan ko.
Ate, ayoko sanang sabihin to pero… Ay, Rubilin, wala akong panahon para makipaglaro ng hulaan sa'yo. Ano? Kaya siguro nawawala yung mga gamit sa bahay kasi binibenta ni Chase para may pangtustos siya sa bisyo niya. Actually, pareho nga tayo nang iniisip eh. Ano na pong balak nyo ngayon? Ang totoo niyan, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang yan. Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Kino-confiscate ko yung mga gamit niya at pinagsasabihan ko siya tuwing may ginagawa siyang hindi maganda. At kanina lang, sinubukan ko siyang kausapin ng maayos pero wala talaga eh. Kahit anong gawin ko, puro mali. Pagod na ako, Rubilin. Naku ate, wag po kayong mag-alala. Sigurado ako na magsasawa at magbabago din niyang si Chase. Ay, sana nga. Mabuti na lang at nandito ka, Rubilin. Kung hindi dahil sa'yo, malamang kanina pa ako nabaliw. Ano ba naman yan ate? Wala yun. Nga po pala, pumunta na po kayo doon sa dining table. Nagluto po ako ng escabeche para sa inyo. Tamang-tama. Mukhang mapapakain ako ng marami. Stress na stress ako eh. Halika, sabayan mo ako. Mamaya mo nalinisin tong kwarto. Sige po, salamat. Mabuti na lang talaga at kasama ko si Rubilin sa lahat ng hirap at ginhawa, Papa Dudut. Hindi ko alam kung papaano ko malalampasan ang lahat ng ito kung wala siya sa tabi ko. Nang mga panahong sobrang bigat na ng nararamdaman ko ay bigla akong nakaisip ng plano para kay Chase. Isang hakbang na sa tingin ko ay makapagbabago sa takbo ng buhay niya. Nakapag-decide akong humanap ng maupahang apartment para sa kanya. Aaminin ko ang hirap ng desisyong yon para sa isang ina. Ayoko siyang mawalay sa akin at parte ng puso ko ang kumakapit pa rin sa kanya. Pero alam kong hindi siya magbabago kung palagi siyang nakaasa sa akin. Bilang isang single mom, handa akong gawin ang lahat kahit masakit, kahit mahirap. Basta para sa kabubuti ng anak ko. Napaisip din ako na baka kaya rin nagiging mainitin ang ulo at spoiled ni Chase ay dahil paulit-ulit lang ang routine niya. Bahay, eskwela, kwarto, paikot-ikot lang at walang bago. At bihira lamang siyang magkaroon ng chance para makisalamuha sa ibang tao. Kaya naman naisipan ko na baka kung mailalayo ko siya kahit kaunti, kung mabigyan siya ng bagong environment kung saan ay kailangan niyang kumilos mag-isa. Baka doon ay matutunan niyang maging independent. Kasi habang nasa poder ko siya ay parang lalo lamang siyang nasasanay na may sasalo sa kanya sa lahat ng oras. At isang araw habang nagbabrowse ako sa Facebook para maghanap sana ng apartment ay may isang bagay akong nakita na nagpalakas sa tibok ng puso ko. May isang post na sobrang pamilyar. Isang gamit na parang kilala ko. Nang tinignan ko ng mabuti ay doon ko napagtanto na yung mga nawawalang gamit sa bahay namin ay nakapost na sa marketplace. At talagang gumamit pa ng dummy account para i-post ang mga gamit ko. Pero kahit fake yung account, kahit na hindi totoong pangalan, ang ginamit ay sigurado kung iisang tao lamang ang may gawa nito, Papa Dudut. Rubilin! Rubilin! Ate, bakit? Anong problema? Bakit namumula kayo sa galit? May gusto ka bang sabihin sa akin, ha? Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Umamin ka na sa akin habang binibigyan pa kita ng pagkakataon. Pasensya na po talaga pero hindi ko po talaga alam kung anong ibig ninyong sabihin. Talaga ba, Rubilin? Tingnan mo tong cellphone ko. Sandali lang, ha? Oh, ayan. Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang ginagawang kabulastugan. Ate, sorry po, pero wala talaga akong alam dyan. Walang hiya kang babae ka?
Pinagkatiwalaan kita at tinuring kita na parang pamilya. Tapos magnanakawan mo lang pala kami? Inosente po ako, Ate Chona. Ang kapal ng mukha mo para magmaang-maangan. Tignan mo na maigi tong post mo sa marketplace. Titigan mo uli ng mabuti. Kitang-kita naman po, hindi ko yan account eh. Hindi mo nga account, pero tingnan mo ng maigi yung background. Kitang-kita sa mga picture na sa kwarto mo kinunan yung mga gamit na ninakaw at binebenta mo. Ang kapal na mukha mong babae ka? Palihim mong binebenta sa Facebook yung mga gamit ko dito sa bahay? Wala po akong kinalaman dyan. Baka si Chase ang may gawa niyan. At talagang isisisi mo sana ko yung pagiging kawatan mo? Aba, malay ko naman. Siya naman yung kumuha doon sa 15,000, di ba? Oo, yung anak ko ang may kagagawa nun. Pero yung pagkawala ng mga gamit ko dito sa bahay, ikaw! Ikaw ang may kagagawa nun, hayop ka! Halika dito! Aray, ang sakit! Ate Chona, tama na po! Aray, bitawan niyo po yung buhok ko! Ate Chona, ano pong gagawin niyo sa akin? Tuturuan kita ng leksyon! Dito ka! Simula sa araw na to, maghanap ka na ng ibang pagsisilbihan mo kasi sinisisante na kita! Ate, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo naman po ako tanggalin sa trabaho. Sorry po. Kinailangan ko lang talagang gawin yun kasi kinukulit na ako ng mga pinagkakautakan ko. Ayun! Lumabas din ang totoo! So ninanakawan mo nga ako! Pinapangako ko po, hindi na po mauulit. Please ate, maawa naman po kayo sa akin. Ayan na yung gate! Labas! Ano, di ka lalabas? Ayan na, binuksan ko na! Lalabas ka na lang! Ayaw mo talaga lumabas, ha? Gusto mo ba yung pinagtutulakan ka, ha? Sige! Umalis ka na dito! Please! Pag-usapan naman natin to! Papasokin niya ako! Parang awa niyo na! Umayos ka! Ayoko makita yung pagmumukha mo! Magsama kayo ng anak mong baliw! At maghanap ka na rin ng ibang amo ng pagnanakawan mo! Ayos lang po ba kayo? Di ba ayaw mo na may katulong dito sa bahay? Ayan na! Nagkatotoo na rin sa wakas! Mami, Chase! Makikiusap ako sa'yo! Utang na loob lang! Parang awa mo na! Please, wag muna ngayon! Gulong-gulo na yung isip ko! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko! Konting-konti na lang masisiraan na ako ng bait sa bahay na to! wag na po kayong umiyak. Please lang. Pagod na ako! Ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ka! Pero bakit ganon? Bakit tuwing may ginagawa ako na sa tingin ko makakabuti para sa lahat, bakit parang mas lalo lang akong nahihirapan? Ayoko na! Suko na ako! Pinapangako ko po sa inyo na hindi na ako magiging sakit sa ulo. Basta wag na po kayong umiyak. Ayoko po nakikita kayo na nagkakaganyan. Ako yung nahihirapan sa inyo eh. Anak, sabihin mo sa akin yung totoo. Nagkulang ba ako sa'yo? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Hindi ko po alam, Mami. Pero isang bagay lang po ang sigurado sa akin ngayon. At yun na yung hindi ko kayo kayang makitang umiiyak at nahihirapan. Mami, I'm sorry. Alam mo ba kung ilang beses mo akong pinaiyak, pinagod at sinaktan? May mga pagkakataon na gusto ko na sumuko sa pagiging nanay mo. Pero hindi ko nagawa. Alam mo kung bakit? Dahil anak kita. At kahit anong mangyari, hindi matatapos ang pagiging nanay ko sa'yo. Sa totoo lang po, maniwala man kayo o hindi ay nagbago ang lahat nung araw na yon. Sa palagay ko ay nakaramdam si Chase ng awa sa akin nang makita niya akong umiiyak. Kasi po madalas talaga ay hindi ko pinapakita sa anak ko na mahina ako at umiiyak ako. Pero nung araw na yon ay hindi ko na talaga kinaya. Parang sumabog na ang lahat ng emosyon ko.
Pero kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangyari. Kasi pakiramdam ko ay yun din ang naging daan para unti-unting lumambot ang puso ni Chase sa akin. Aaminin ko po hanggang ngayon, may pagka-spoiled brat pa rin si Chase. Ramdam ko kapag nagtampo siya kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero sa kabila ng lahat ay masasabi kong nag-improve na siya. Mas nakokontrol na niya ang mga emosyon niya at hindi na siya ganong kasuplado tulad ng dati. Ngayon po ay nakatira na siya sa isang apartment na malapit sa school niya. At sa totoo lang ay sobrang buti talaga nang naging desisyon kong hayaan siyang mamuhay ng mag-isa. Simula nang natutunan niyang tumayo sa sariling paa ay mas naging independent siya at mas marami na siyang kayang gawin ng walang tulong ng iba. Masaya na po ako ngayon at ang pinakahihintay ko na lamang sa puntong ito ay ang graduation niya. At si Ruby Lynn naman simula nang pinaalis ko siya sa bahay, hindi ko na siya nakita pa. Pero makalipas ang ilang araw ay may nakita akong post sa Facebook. May isang babae na naniningil sa kanya at pinapahiya siya online. Noong binasa ko ang mga komento ay nalaman ko na nalulong pala sa sugal itong si Ruby Lynn. Marami siyang inutangan at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabayad. Pinagtataguan pa raw niya ang mga maniningil. Wala na po akong magagawa kundi ang ipagpasa Diyos ang lahat. Ipinagdarasal ko na lamang na ilayo ako ng Diyos sa mga taong mapagsamantala at sinungaling. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng buhay ko sa inyo. Kapag nalaman kong natanggap ninyo ang sulat ko ay sigurado pong sasabihin ko ito kaagad kay Chase para sabay naming mapakinggan sa radyo ang kwento namin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Chona. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala raw paboritong anak ang isang magulang. Palagi raw na pantay-pantay ang pagmamahal nito para sa mga anak. Kung may mas nabibigyan man sila ng atensyon, yan ay dahil palaging may malakas at mahina pagdating sa mga magkakapatid. Pero sa huli, palaging ginagawa ng isang magulang ang lahat para maging pantay-pantay ang pagmamahal na ibinibigay sa mga anak. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Jeya, ang bunso sa 3 magkakapatid na ang tanging gusto ay maging masaya kasama ang kanyang pamilya. Palagi niyang ginagawang lahat ng paraan na alam niya para maging masaya kahit na madalas na mali yon sa paningin ng iba. Pakiramdam niya minsan ay wala na siyang kakampi sa mundong ginagalawan niya. Pero ayos lang. Dahil palaging may isang tao na nandyan at naniniwala sa kakayahan niya. Yon ay ang mami niya. At para kay Jeya, handa siyang mabuhay sa mundo kahit ito lang ang kasama niya. Gusto mo na bang malaman ang kwento ni Jeya at ang masayang alaala niya kasama ang mami niya? Pero hanggang kailan siya magiging masaya? Ano ang mga pagsubok na pinagdaanan niya para makwestiyon ang kanyang pananampalataya sa Poong May Kapal? Anong ginawa niya para maging matatag sa mga pagsubok na yon? Matutunan pa rin kaya niyang maniwala sa salitang pag-asa? O tuluyan siyang lulugmukin ng labis na kalungkutan? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang sabi nila,
kailanman ay hindi matutumbasan ang pagmamahal ng isang ina. Dahil kahit magkanya-kanya na ang mga anak at bumuo ng pamilya ay palagi nandyan ang kanilang ina para sila ay gabayan at tulungan sa bawat pagsubok ng buhay. Hindi naman kasi nauubos ang pagsubok na dumarating sa atin. Pero minsan ang lakas na mismo natin ang nagsisimulang maubos hanggang sa tuluyan na tayong manghina. Papa Dudut, just call me Jeya, not my real name. Pero ito rin ang tawag talaga sa akin ng mami at mga kapatid ko. 45 years old ako sa ngayon and working as a professional musician. Dati akong miyembro ng isang kilalang banda pero ngayon ay nakafocus na ako sa paggawa ng mga kanta para sa iba't ibang singer. Matagal ko na ring libangan ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Actually, isang programa ninyo sa mga nagiging inspirasyon ko sa pagsulat ng kanta. Yung mga kwento na ini-air ninyo na hango sa totoong buhay ng mga taong nakikinig. Bunso nga pala ako sa 3 magkakapatid. Panganay si Ate Marla at pangalawa naman si Kuya Marlo. Maaga kaming naulila sa daddy namin at tanging si mami na lamang ang nagtatrabaho para sa amin noon. Principal siya sa isang public school at naitaguyod niya ang pag-aaral namin hanggang sa makatungtong na ako sa kolehiyo. Nursing ang kurso na kinuha ko at nagpa-part-time job ako bilang singer sa isang restaurant na malapit lang sa bahay namin, Papa Dudut. Hi, Mommy! Sorry, medyo late ako nakauwi. Pakis nga po. Hindi pa naman kami tapos kumain ng Ate Marla mo. Sabayan mo na kami. Maupo ka na. Sige po, upo na ako dito. Gutom na rin po talaga ako. Sorry po talaga kung medyo late ako nakauwi ah. Ano pa bang bago doon? Ate Marla, ngayon lang naman ulit ako medyo na late ng uwi ah. Ngayon lang? Sigurado ka? Marla, tama na yan. Nasa harap tayo ng hapagkainan kaya ituloy mo na lang yung pagkain mo. Jaya, ito ang kanin. Ikaw na lang ang kumuha ng ulam na gusto mo. Meron tayong tinola, tsaka pritong bangus. Mapaparami yata ang kain ko ngayon. Sakto, hindi po ako nag-lunch kanina. Bakit hindi ka nag-lunch? Huwag mo sabihing nagtitipid ka na naman. Hindi po, Mami. Medyo nagda-diet lang po talaga ako. Bakit ka naman magda-diet? Ang payat-payat mo na. Sumiskip na rin po kasi sa akin yung mga pantalon ko eh. Di bumili tayo ng bagong pantalon mo. Okay pa naman po yung mga pantalon ko. Wala pang sira tsaka hindi pa kupas. Kesa naman bumili tayo ng bago. Magda-diet na lang po ako para magkasya ulit sa akin. Sa bagay. Bakit po pala wala pa si Kuya Paulo? Nag-text siya sa akin. Nagsabi na gagabihin daw siya ng uwi. Inaasikaso daw nila yung thesis nila ngayon. Thesis daw talaga ah. Nakikipag-date lang naman yun si Kuya. Pwede ba, Jeya? Huwag mo nga igaya si Paolo sa'yo na walang ibang ginawa kundi maglakwatsa. Ate Marla, never ako naglakwatsa no. Talaga? Kaya ba palaging mababa grades mo? Medyo mababa lang naman pero at least naipapasa ko lahat ng subject ko. Pasado nga. Pasang-awa naman. Marla, tama na yan. Kaya palaging ginagabi ng uwiyang si Jeya, Mami, kasi panay lakwatsa. Di ako nagsisinungaling. Hindi nga ako naglalakwatsa. Rumarakit lang ako at alam ni Mami yon. Kasama ba sa racket mo na yan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo? Ha? Ano bang pinagsasabi mo ate? Wala naman akong bisyo no? Kung ganon, bakit amoy sigarilyo ka? Didikit talaga sa akin yung amoy ng Yossi kasi sa restaurant ako kumakanta kasama ng banda ko. Para namang bago sa'yo yung racket ko ate. Matagal mo nang alam na doon ako dumidiretso pagkatapos ng klase ko. Pwede ka naman kasing hindi rumakit. Hindi naman tayo nagigipit ah. Natutulungan ko na si Mami sa mga gastusin dito sa bahay.
Kapag hindi mo natapos yung pag-aaral mo at nag-focus ka sa pakanta-kanta mo na yan, sa tingin mo ba makakatulong ka sa mga gastusin dito sa bahay? Marla, ano ba? Gusto ko lang naman pong sabihin na kung nagfo-focus na lang si Jaya sa pag-aaral niya, mas makakatulong siya dito sa bahay na to. Sabi ng tama na yan. Tapusin mo na yung kinakain mo bago pa tayo mawalan ng gana pare-pareho. Tapos na po akong kumain. Hindi pa ubos yung kanin at ulam mo, Marla. Nawalan na po ako ng gana. Papasok na po muna ako sa kwarto ko. May mga trabaho pa akong kailangan tapusin. Excuse me po. Pagpasensyahan mo na lang muna ang ate mo. Pagod lang yun sa trabaho. Kahit naman po hindi siya pagod sa trabaho, alam ko naman na disappointed siya sa akin. Hindi disappointed sa ang ate mo. Nagkataon lang na magkaiba kayo ng hilig sa buhay. Ganun naman talaga yun, di ba? Hindi tayo pare-pareho ng hilig kaya may mga bagay tayong hindi pinagkakasunduan. Basta, palagi akong proud sa lahat ng ginagawa mo. Maniwala ka. Papadudot karamihan sa isang pamilya. Ang bunso ang pinakabida at paborito. Pero sa bahay namin ako na bunso ang hindi paborito at ang pinakakontrabida lalo na sa paningin ng ate Marla ko. Palagi na lamang akong walang ginagawang tama noon sa paningin niya. Pati nga yung pangarap ko na maging singer, inaharangan niya palagi. Sinunod ko na nga yung gusto niya na kumuha ng course na nursing. Pero pinapakialamanan niya pa rin ang pagsali ko sa band na noon. Nangako naman ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko pero bawat kilos ko ay mali na kaagad sa paningin niya. Palibhasa kasi. Graduate siya na magna cum laude at naging successful na arkitekto para mataas ang tingin niya sa sarili. Si Kuya Paulo naman ay palaging walang komento kapag may mga oras na nagtatalo kami ni Ate Marla. Siguro kasi ayaw niya na sa kanya mabaling ang sermon ng ate namin. Mabuti na lang talaga sa kabila ng pagiging kontrabida ni Ate Marla sa buhay ko. Nandun si Mami na palaging tagapagtanggol ko at #1 supporter sa pagkanta ko. Sabi nga niya kay daddy ko raw na mana ang galing sa pagkanta. Yun din daw ang dahilan kung bakit na in love siya kay daddy noon. Dahil sa ganda ng boses nito at sa tuwing narinig niya akong kumanta, naalala niya lagi sa akin si daddy. Kaya naman sinusuportahan niya talaga ang pagkanta ko. Lalo na noong nagdesisyon ako na huminto na sa pag-aaral at mag-focus na lamang sa pagkanta. Kasunod noon ay ang pag-alis sa bahay namin para tumira sa isang apartment kasama ang kabanda ko. Sandali lang! Oh, Mami! Good morning, anak. Good morning, Mami. Pasok po kayo. Salamat. Ang aga niyo naman po yatang napadaan dito sa apartment namin. Wala kasi akong ibang lakad ngayon, tsaka na may miss na kita. Ito nga at may dala kong almusal para sa'yo. Ito ilalapag ko na sa lamesa ha. Alam kong namimiss mo na tong special sinangag ko at homemade tocino. Wow! Sobrang na-miss ko yan, Mami. Sakto po kasi hindi pa rin talaga ako nag-aalmusal. Sabay na po tayong kumain, Mami. Upo kayo. Sige anak. Pasensya na, Mami ha. Medyo makalat kasi hindi pa po ako nakakapaglinis ng apartment. Kaalis lang din po kasi nung kabanda ko para umuwi sa bahay nila eh. Hindi naman masyadong makalat dito kung tutuusin. Pero medyo tanghali na. Bakit hindi ka pa nakapag-almusal? Katatapos ko lang din po kasi maglaba. Ikaw ba naglalaban ng lahat ng mga damit mo? Opo, ang dami ko nga pong nilaban ngayon kaya napagod talaga ako. Ay teka, ihain ko lang po itong dala ninyo. Bakit hindi ka nalang magpa-laundry para hindi ka na napapagod ng ganyan? Hindi naman po ako napapagod masyado, tsaka para makatipid rin po sa mga gastusin dito sa apartment. Ito ang plato niyo, Mami. Salamat anak. Binuksan ko na rin itong mga lalagyan ng sinangag at tocino na dala ko.
Namiss ko talaga tong luto niyo, Mami. Dadamihan ko yung kain ko, ha. Pagsasabayin ko na rin yung almusal at tanghalian para 2-in-1 na. Kailangan mo talagang kumain ng marami kasi ang laki ng pinayat mo mula nung lumipat ka rito. Talaga po ba? Pumayat na ako? Oo! Masyado mo na yatang napapabayaan ang sarili mo eh. Hindi naman po. Medyo stress lang din po kasi sunod-sunod yung gig namin eh. Mukhang hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos, Jeya. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi sa bahay natin para naaasikaso kita ron? Ay naku, Mami. Mai-stress lang po ako sa bahay. Alam niyo naman po na hanggang ngayon, inis pa rin sa akin si Ate Marla kahit 1 taon nang nakalipas mula nung huminto ako sa pag-aaral. Palagi lang ring mainit ang ulo niya dahil sa trabaho. Baka ang ibig niyong sabihin, palaging may init ang mata niya sa akin kasi lahat ng ginagawa ko mali sa paningin niya. Kaya ang dami niya kagad puting buhok eh. Masyado kasi siyang seryoso sa buhay. Yayain niyo nga po mag-zumba para mag-enjoy naman siya kahit papano. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yung suggestion mo. Yayayain ko siya sa susunod na linggo para naman makapag-exercise din siya. At para po hindi na madagdagan ng wrinkles niya sa muka, mas matanda na nga po siyang tingnan sa inyo, Mami. Uy, grabe ka na sa ate mo. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Ay, Mami, alam niyo ba, may isang talent manager na kumausap sa amin nung isang araw. Balak niya raw pong ilakad kami sa isang sikat na recording company. Talaga? Naku, nakakatuwa naman yan. Sobra po talaga, Mami. Kapag nagtuloy-tuloy po to, magkakaroon kami na mas maraming racket, sponsor, tsaka mga out-of-town gig. At sisikat ka na, Jeya! Makikilala ka na ng mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Malayo pa po yun, Mami. Ramdam ko na malapit nang mangyari yun. Pero ngayon pa lang, uulit-ulitin ko na sa'yo na sobrang proud ako sa'yo, anak. Salamat po. Salamat po kasi lagi kayong nandyan para sa akin. Aba, syempre naman. Ako yata ang #1 fan ng anak kong mahusay kumanta. Papadudot na sa 3rd year college na ako nang magdesisyon akong huminto sa pag-aaral. Galit na galit si Ate Marla na para bang siya na ang nagpapaaral sa akin. Ang sabi niya ay dapat daw ay hindi ko sinasayang ang buhay ko sa pagbabanda dahil wala naman daw yung patutunguhan. Pero nang mga panahon na yon, desidido na talaga ako kasi hindi na talaga ako nag-i-enjoy na mag-aral lalo na sa kursong hindi ko naman gusto. Yun din ang dahilan kung bakit umalis na ako sa bahay namin. Nung una ay sobrang nanibago at nahirapan talaga ako na mag-adjust. Yun kasi ang unang pagkakataon na umalis ako sa bahay namin para mag-solo. Tapos sanay pa ako na palaging inaasikaso ni Mommy. Yung kapag nagutom ako, palaging may pagkain na nakahain sa lamesa. Yung hindi na uubusan ng pagkain sa ref na pwede kong kainin kahit kailan ko gusto. Pero sa apartment ng kabanda ko ay kailangan kong makisama. Hindi pwede na ako lang ang kakain o kaya ay hindi ako mag-share. Tapos magkaiba rin kami ng ugali kaya kailangan talaga na makisama. Pero mas okay na yon. Kesa naman doon ako sa bahay namin na palaging mali ang ginagawa ko sa paningin ni Ate Marla. Papadudot nang pumirma kami ng kontrata sa isang recording company, nagsimulang dumami ang racket namin ng banda ko. Hindi naman kami sobrang sikat pero na-experience namin ang lumabas ng ilang beses sa mga sikat na TV show. Halos nalibot na rin namin ang buong Pilipinas at nagkaroon din kami ng chance na makatugtog sa ibang bansa. Halos may kanya-kanya na rin kaming buhay noon ng mga kapatid ko. Ang kuya Paulo ko ay may asawa at anak na kaya nakabukod na ng bahay. Si Ate Marla, engaged na noon sa long-time boyfriend niya at madalas na doon tumutuloy sa bahay nito na malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Si Mommy naman ay nag-retire na sa pagiging principal niya sa public school. Kaya madalas na nasa bahay na lamang siya. Naging mga busy na talaga kami noon lalo na sa pagkayod para sa mga sarili namin. Hindi naman kami naghihirap, Papadudot, pero siguro may gusto lang kaming patunayan
sa mga sarili namin. Na kaya naming mabuhay nang hindi umaasa sa ibang tao. Kaya naman Papa Dudut, sa ilang taon na lumipas ay masasabi ko na halos umikot ang mundo namin nang magkakalayo sa bawat isa. Mami, ang sarap nitong kare-kare nyo ah. Kahit walang alamang masarap na. Sarap no? Ito talagang na-miss ko sa mga nilulutong ulam ni Mami. Pero wala pa rin tatalo sa dinakdakan niya na sobrang paborito ko. Ate, lahat naman yata ng luto ni Mami paborito mo eh. Lahat naman kasi ng niluluto niya masarap. Ayan, namimiss niyo ang luto ko pero ako hindi masyado. Siyempre kasama na kayo doon. Kayo at ang luto niyo ang palagi naming namimiss dito sa bahay. Pasensya na po pala kayo kung hindi ako masyadong makauwi dito. Panay po kasi yung overtime namin sa trabaho nitong mga nakaraan eh. Ayos lang yun. Bakit nga pala hindi mo sinama boyfriend mo rito sa bahay para nakasabay natin siya mag-dinner? Nako, mas busy pa po yun sa akin. Sinubukan kong kulitin pero hindi po niya talaga maisingit sa oras niya eh. Parehas talaga kayong workaholic ng boyfriend mo ate, no? Mas workaholic yun sa akin. Swerte na nga makalimang oras ng tulog yun sa gabi kasi hanggang sa bahay, dinadala niya mga trabaho niya. Mami! Sorry, late ako nakarating. Sobrang na-miss ko kayo, Mami. Payakap mo sa Mami ko. Ang higpit ng yakap pa. Parang wala nang bukas. Halos 3 linggo ko po kayo kasing hindi nakita. Sunod-sunod po kasi yung out-of-town gig namin. Oo nga, Jeya. Ang astig na mga gig nyo ngayon ah. May mall show na rin kayo. Mga mall sa probinsya lang naman yun, kuya. Astig pa rin kasi mas nakikilala na ang banda nyo. Thank you, Kuya Paulo. Teka, nasan pala ang asawa at 2 anak mo? Hindi sila nakasama ngayon kasi umuwi dun sa bahay ng biyenan ko. Biglaan din kasi ang pag-invite ni Mami ng dinner dito sa bahay. Sayang naman. Namimiss ko na rin kasing kulitin yung mga anak mo. Maupo ka na, Jeya. Sakto kasi kakasimula lang din namin kumain. Sorry po kung ako na naman ang pinaka-late na dumating. Ang traffic po kasi talaga eh. Ano pa bang bago doon? Ikaw naman palagi ang pinaka-late kapag may family dinner tayo. Palibhasa, wala ka kasing pagpapahalaga sa oras ng ibang tao. Hindi ba pwedeng na traffic lang ako sa EDSA? Bakit napunta na sa pagpapahalaga sa oras ng iba? Alam mo namang laging traffic sa EDSA, bakit hindi ka nag-adjust ng oras mo? Ang hirap kasi sa'yo, wala kang pakialam sa mga taong naghihintay sa'yo. Ang hirap din sa'yo ate, masyado kang feeling perfect. Jeya, tama na yan. Eh kasi naman tong si Ate Marley, palagi na lang feeling perfect. Nakakainit ng ulo. Pagod na nga yung tao kung ano-ano pang maririnig ko. Ikaw lang bang pagod? Galing din kami sa trabaho ni Paolo pero hindi kami na-late sa call time ni Mami para sa dinner na to. Mga anak, tama na yan. Magkakaiba tayo ng trabaho. Mas hawak nyo ni Kuya Paulo ang mga oras ninyo, hindi kagaya ng trabaho ko. Eh di humanap ka ng trabaho nang hindi ka nagre-reklamo dyan. Ate Marla, Jeya, tama na yan. Hindi naman ako nagre-reklamo, no? Gusto ko lang ipaintindi sa inyo na magkaiba tayo ng nature ng trabaho. Huwag mo igaya sa boring na trabaho mo yung mga gig ko. Boring pala. Kahit halos triple ang kinikita ko sa trabaho kaysa dyan sa walang kwentang ginagawa mo. Grabe ka na magsalita ah! Mas grabe ka! Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Hindi ba talaga kayo titigil ha? Ate Marla, Jeya? Minsan na nga lang tayo magkasama-sama dito sa bahay, mag-aaway na naman kayo. Hindi nyo na nirespeto si Mami. Eto kasing si Jay eh. Anong ako? Ikaw to nag-umpisa. Nag-umpisa lang naman to dahil late ka na naman. Sinabi ko naman yung dahilan, di ba? Hindi ko naman ginusto na... Tama na, ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil? Hindi na kayo nahiya kay Mami. Gusto ko lang namang ipaintindi kay Jeya kung anong mali sa ginagawa niya. Mali sa paningin mo, ate. Sa paningin mo lang. May sakit ako. Stage 3. Glioblastoma. Isang uri yun ng brain cancer. At yun ang dahilan kung bakit inimbita ko kayo rito sa bahay para magkasama-sama tayong 4. Kaya sana, ibigay nyo na sa akin ang oras na to para magkaroon tayo ng masaya at matiwasay na hapunan. Papa Dudut, sabay-sabay kaming natahimik na 3 sa biglang sinabi ni Mami. Kaagad na nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabi niya tungkol sa sakit niya.
Hindi ako makapaniwala lalo na noong mahinahon niya pa yung sinabi sa amin. Una, ang rehistro sa utak ko ay nagbibiro lamang si Mami. Gusto ko talagang isipin na biro lang ang lahat. Pero kilala ko ang nanay ko. Hindi siya kailanman gagawa ng kahit na anong biro tungkol sa bagay na yon. Kaya sobra kong pinigil ang luha ko ng mga oras na yon. Nag-guilty rin ako kasi inisip ko na dapat ay hindi ako na late sa dinner namin na yon, Papa Dudut. Na dapat ay mas inagahan ko pa ang uwi sa bahay dahil minsan lang kaming imbitahan ni Mami na kumain ng sabay nang walang kahit na anong okasyon. At dapat ay nagtimpi na lamang ako para hindi kami nag-away ni Ate Marla. Doon ko lang na-realize kung bakit madalas akong tawagan o i-text ni Mami para kumustahin noon. Akala ko ay nami-miss niya lamang ako kaya niya ginagawa yon. Yun pala ay may iba na siyang mas malalim na kadahilanan. Pero pagkatapos ng gabi na yon ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Sinamahan namin si Mami sa mga follow-up check-up niya hanggang sa magsimula na ang chemotherapy niya. Wala namang problema sa pera dahil kaya naming mag-share para sa mga gastusin. Dahil ako ang pinakamadalas na out of town, ang ginagawa ko na lang para makabawi kahit papaano ay palagi akong tumatawag pagkatapos ng mga gig ko para kumustahin si Mami. Pero Papa Dudut, sa oras na matapos ang gig ko, kahit saan mang lugar ako naroroon, sinisikap ko na dumiretso uwi sa bahay namin para puntahan si Mami. Hello, kuya. Jaya, tumatawag ka ba kanina? Nakita ko kasi na may missed call ka sa phone ko. Oo, kuya. Tumawag ako kasi pauwi ako ng bahay. Itatanong ko sana kanina kung anong gusto ni Mami na merienda. Pero nung hindi ka sumasagot, bumili na lang ako ng ginataang bilo-bilo. Sakto. Favorite ni Mami yan. Oo nga, kaya nga nung nakita ko, bumili kaagad ako. Uy, kuya, kasama mo ba mga bata dyan sa bahay? Naku, wala ako sa bahay, Jaya. Akala ko nasa bahay kayo ngayon. Nabanggit mo kasi na matutulog kayo kagabi sa bahay para may kasama si Mami doon, di ba? Umalis din kami pagkatapos namin mag-dinner. Maaga kasi ang schedule ng dentist itong mga bata, kaya hindi na kami natulog doon sa bahay. Sabi naman ni Mami okay lang daw kahit umuwi na kami ng mga bata. Naku, kung alam ko lang na hindi kayo matutulog doon, sana pala pinilit kong umuwi kagabi. Si Ate Marla ba, sinamahan si Mami kagabi? Hindi ko sure eh, pero baka naman maaga siyang umuwi kanina. Kung hindi lang magkakasunod yung mga gig namin, masasamahan ko sana ng mas matagal si Mami eh. Kahit ako na lang para hindi na rin kayo maobliga tsaka hindi na maabala mga sked nyo. Pasensya na kasi kinailangan talaga naming umalis ng bahay kagabi kasi kasama ko mga bata. Jaya, kailangan ko na palang ibaba tong tawag kasi paalis na rin kami ng mall ng misis ko at mga anak namin. O sige kuya, nasa tapat na rin naman ako ng gate ng bahay natin. Papasok na rin ako sa loob. Mag-ingat kayo ha. Bye! Sana nasa loob ng bahay si Ate Marla para naman may kasama si Mami. Mami! Nandito na ako! Jaya, nandito ako sa kusina. May dala akong ginataang bilo-bilo. Lagay ko na dito sa lamesa ha. Mami, anong ginagawa nyo? Naglilinis ako ng lababo pero patapos na rin naman ako rito. Magbabanlaw na nga sana ako ng mga kamay nang dumating ka. Pero bakit kayong gumagawa niyan? Sino ba ang dapat na gumawa nito? Wala naman akong kasambahay dito. Ayaw nyo naman po kasing ikuha namin kayo ng kasambahay na makakasama dito sa bahay eh. Hindi ko rin naman kailangan pa ng ibang tao na makakasama rito. Nasaan po ba si Ate Marla? Di man lang kayo tinutulungan sa paglilinis sa lababo. Sa Lunes pa raw siya makakauwi dito sa bahay. Kasi nasa Batangas siya hanggang Linggo para sa seminar nila sa trabaho. Sana po hinintayin nyo na lang ako para ako na po ang gumawa niyan. Anak, alam kong may sakit ako pero hindi ako baldado. Naigagalaw ko pa lahat ng parte ng katawan ko. Kaya hindi mo kailangan na mag-alala sa akin ng ganyan. Ayoko lang po kasi na masyado kayo napapagod, Mami. Tsaka madalas ba talaga na wala kayong kasama dito sa bahay? Medyo. Kasi syempre, busy na rin ang Kuya Paolo mo sa pamilya niya. Si Marla naman,
Kakapromote lang sa trabaho kaya hinahayaan ko na lang din na hindi muna umuwi dito sa bahay. Nahihirapan kasi siya sa biyahe. Kapag dito pa siya nanggagaling papunta sa opisina niya. Pero ayos lang naman ako, anak. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Ay, hindi na po talaga ako masyadong mag-aalala sa inyong mula ngayon, Mami. Kasi uuwi na po ulit ako dito sa bahay natin. Dito na po ulit ako titira. Para kahit naman papano, tuwing wala akong trabaho, may kasama kayo dito. Papadudot nang magsimula ang chemotherapy ni Mami ay mas dumadami naman ang racket namin ng banda ko. Nagkaroon pa kami ng mas maraming out of town na mga gig at mas lumaki ang bayad sa amin. Hindi ko naman pwedeng basta na lamang bitawan ang mga gig na yon dahil matagal na yung nakaschedule at kailangan ko rin ng perang pandagdag sa mga panggastos para kay Mami. Pero sinisigurado ko na palagi akong tumatawag kay Mami, Papa Dudut. Hindi ko inaasahang madalas pala na walang kasama si Mami sa bahay na labis kong pinag-alala. Sa ganong kalagayan niya hindi pwedeng palagi siyang mag-isa lalo na't may mga oras na bigla siyang nahihilo. Mabuti na lang talaga at wala na kaming masyadong gig sa malalayong lugar noon. Papadudot yon ang nagtulak sa akin na bumalik sa bahay namin at doon na ulit tumira para masamahan si Mami. Naisip ko na oras na para maibalik ko lahat ng mga pag-aalaga na ginawa niya noon sa akin. Oras na para bumawi ako kay Mami. Papadudot, alam ng manager ng banda namin ang naging sitwasyon ko sa bahay. Kaya naman naintindihan niya ang request ko na huwag tumanggap ng gig sa malalayong lugar. Hanggat pwede ay wala munang out of town para makauwi agad ako sa bahay namin. Pinagbigyan naman ako ng manager namin at sinabi niya na siya na ang bahala. Pero syempre dahil kahit papaano ay naging umugong ang pangalan ng banda namin, noong mga panahon na yon ay may mga oras na 2 o 3 magkakaibang lugar ang pinupuntahan namin. Madalas madaling araw o malalim na ang gabi ang uwi ko sa bahay, Papa Dudut. Sinasabihan na nga rin ako ng mga kabanda ko na sumama na lamang sa hotel kung saan sila nag-check-in para magpalipas ng gabi o magpahinga. Pero palagi kong pinipili na umuwi sa bahay namin. Lalo na kapag alam ko na may check-up o therapy si Mami dahil gusto ko na ako ang kasama niya. Gusto ko na palagi kaming magkasama at gusto ko na makita niyang ginagawa ko ang lahat para magkaroon siya ng dahilan na labanan ang sakit niya. Tulog na ba ang mga bata? Opo, nandun na po sila sa kwarto ko kasama ang mama nila. Mukhang napagod ang asawa mo sa pagluluto kanina. Nako, hindi po. Sanay naman po yun na magluto. In fairness ang sarap ng embutido na ginawa ng asawa mo. Special recipe niya talaga yon. At kapag may handaan sa bahay nila, yung embutido na gawa niyang kauna-unahang nauubos. Mukhang kailangan ko na magpaturo sa kanya kung paano gumawa ng embutido. Kakaiba talaga yung lasa na gawa niya, ang sarap. Nagustuhan ko rin talaga yung embutido. Sayang hindi niya naririnig yung sinasabi niyo. Pero makakarating po yan sa kanya bukas. At sigurado ako na matutuwa siya sa mga sinabi niyo. Kasi gustong-gusto niya talaga na pinupuri ang mga niluluto niyang pagkain. Masarap naman kasi talaga magluto ang asawa mo. Pero syempre, doon pa rin ako sa luto ni Mami na kahit kailan hindi ko pagsasawa ang kainin. Pero wala naman akong kahit na anong niluto kanina. Ayos lang po yun kahit wala. Ang importante, nag-enjoy kayo sa mga hinanda kanina. O siya, maiwan ko na muna kayo rito sa sala. Mauuna na ako magpahinga sa inyo. Iatid ko na po kayo sa kwarto niyo, Mami. Hindi na. Kaya ko namang maglakad. Pakisabi na lang kay Marla na hindi ko na nahintay yung tsaa. Inaantok na rin kasi ako. Good night. Good night po. Buti na lang talaga, Kuya Paolo. Magaling din magluto ang asawa mo, no? Sinabi mo pa. Pasensya na kung wala akong naambag sa pagluto ng dinner, ha? Uy, meron naman. Yung paghihiwa mo ng mga bawang at sibuyas. O nga pala, ako nga pala naghiwa ng mga gulay. Oh, nasan si Mami? Pumasok na sa kwarto niya, inaantok na daw eh. Ah, ganun ba? Oh, ilalapag ko na dito sa lamesa tong tray ah. Dahan-dahan lang sa pagkuha ng tasa, mainit yung tsaa.
Salamat ate. Nakausap ko nga pala yung doktor ni Mami nung sinamahan ko siya sa therapy niya. O, anong sabi ate? Hindi na raw maganda yung lagay ni Mami. Akala ko ba okay yung response ng katawan niya sa mga gamot at therapy na ginagawa sa kanya? Tsaka ang sigla-sigla ni Mami ah. Buong araw nga niyang kakulitan yung mga anak ni Kuya Paulo eh. Oo nga, pero... Pero? Pero ano ate? Ano? Ano? Ba't hindi mo matuloy ang gusto mong sabihin, Ate Marla? Kasi hindi madali para sa akin sabihin na binigyan na ng taning ng doktor ang buhay ni Mami. Ang sabi ng doktor, kalahating taon na lang daw natin siya makakasama at kahit matapos pa raw ni Mami ang therapy, hindi na raw mawawala ang cancer sa katawan niya kasi Teka, kumalat. kalahating taon? Sigurado ba siya? Oo, kaya mas mabuti pa raw kung ititigil na lang natin yung gamutan kung gusto nating ma-enjoy pa niya ang natitirang mga oras niya. Eh paano naman nakasiguro yung doktor sa taning niya? Paano niya nalaman yun? Diyos ba siya? Tsaka bakit gusto ni Doc na itigil na natin yung therapy ni Mami? Ang labo naman niya! Kasi nga ganon din naman. Hindi na rin maliligtas ng mga gamot si Mami. Ang punto lang ni Doc, para hindi na mahirapan si Mami sa mga therapy niya. Mas makaramdam siya ng ginhawa. Wow, ate! So naniniwala ka talaga sa sinabi ng doktor na yon? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ayoko na rin sanang mahirapan si Mami. Kaya... Hindi natin ititigil ang therapy ni Mami! Pati na mga gamot niya! Ilalaban natin si Mami! Ilalaban natin yung buhay niya! Papadudod sa bawat therapy ni Mami ay never kong narinig sa kanya na nahihirapan na siya. At gusto na niyang itigil ang lahat. Kahit na nakikita ko ang malaking pagbabago sa katawan niya. Hindi nawala ang ngiti sa mga labi niya sa tuwing magkakausap kaming dalawa. Malaki ang pinayat ng katawan ni Mami, nalagas na rin ang buhok niya. Umumpak ang muka at lumalim ang eye bags. Ayaw niya nga rin na mag-wig dahil mainit daw sa ulo kaya manipis na balaba lamang ang madalas niyang ginagamit. Ako rin yung madalas na kasama ni Mami sa mga therapy pero si Ate Marla ang madalas na kausap ng doktor niya. Mas maintindihan daw kasi ni Ate Marla ang sitwasyon dahil mas matalino siya sa akin. Matagal ko nang tanggap ang bagay na mas angat si Ate Marla pagdating sa katalinuhan. Mataas pa rin naman ang bilib ko sa kanya kahit naiinis talaga ako sa ugali niya. Kasi alam ko na sa aming tatlo na magkakapatid ay siya talaga ang nag-iisang achiever. Pero hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa kanya ang isuko ang laban para kay Mami. Para bang nawala lahat ng katalinuhan na meron ng ate ko. Hindi ko talaga inaasahan na sa kanya ko pa unang maririnig na hindi na namin dapat ilaban pa si Mami. Mami, ano pong gusto niyong merienda? Hindi pa naman ako nagugutom, anak. Sigurado po kayo? Oo, busog pa naman ako. Naparami ang kain ko kaninang tanghalian natin. Nakakatuwa nga po, ang dami niyong nakain kanina. Sabihan niyo lang ako kung anong gusto niyong kainin mamaya pag nagutom kayo, ha? Sige, sabihan kita agad. Ano po palang ginagawa niyo? Halika, Jeya. Tabihan mo ako dito sa sofa. Samahan mo ako na tignan ng mga to. Ano po ba yan, Mami? Nakita ko kasi sa kwarto kanina tong maliit na photo album. Sobrang luma na yan, Mami, ah. Oo, field trip pa to ng mga kapatid mo. Noong nasa elementary sila. Sinama ka namin. Ay, naalala ko po tong isang picture na to, Mami. Yan, yung nasa butterfly garden tayo. Oo nga po. Tapos, palagi akong sinusundan ng mga paru-paro. Kayong dalawa ng Kuya Paulo mo, ang palaging sinusundan ng mga paru-paro nung nandun tayo. Nung una nga po natatakot ako pero nung matitigan ko yung paru-paro, ang gaganda po pala talaga nila. Lalo na yung mga kulay, ang titingkad. Tignan mo tong picture na to, oh.
Kuhang-kuha ang pagkamangha niyo sa mga paru-parong nakadapo sa mga kamay niyo ni Paolo. Tuwang-tuwa ako na kunan kayo ng mga picture noon. May picture din po tayo ditong 4 na magkakasama. Ang ganda po ng mga ngiti natin dyan, oh. Mukha tayong masaya lahat sa picture na yan. Kahit 6 na buwan pa lang ang nakakalipas mula nang mawala ang daddy mo. Oo nga po, Mami. Kaya wala na rin po akong masyadong maalala tungkol sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, namimiss ko na ang daddy mo, anak. Sigurado nga matutuwa yung kapag nagkita na kami ulit. Mami, ano ba naman yung sinasabi niyo? Hindi pa po kayo magkikita ni Daddy. Matagal pa po namin kayo makakasama. Hindi ko naman sinabi na bukas na kami magkikita. Pero hindi pa po kayo pwedeng magkita ni Daddy. Naniniwala akong nagagaling pa kayo. Sa totoo lang, anak, minsan gusto ko na lang maging paro-paro. Gusto ko na maging malaya, kagaya ng mga paru-parong nandito sa litrato. Malaya sa lahat ng gulo dito sa mundo at sa sakit na meron ako ngayon. Akala ko po ba lalaban kayo para sa amin? Akala ko po lalaban kayo para sa akin. Yun naman ang ginagawa ko ngayon, anak. Lumalaban pa rin ako pero nahihiya na kasi ako sa inyo. Nararamdaman at nakikita ko kasi na napapagod na rin kayo sa pag-aalaga sa akin. Hindi kami napapagod, Mami. Wala napapagod sa amin. Ayoko nang maging pabigat sa inyo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa amin. Pero Jeya, Basta po, Mami, lumaban po kayo. Please. Lumaban kayo kasi pilit kaming lumalaban para sa inyo. Lalo na po ako. Ayoko pong mawala kayo sa akin. Hindi ko kakayanin. Please, Mami, mag-promise kayo. Mag-promise kayo na magpapagaling kayo. promise anak, lalaban ako hanggat kaya ko. Papadudot nang makausap ko ang doktor ni Mami, sinabi niya sa akin na napakaliit na ng chance na mawala ang cancer niya lalo't umakyat na ito sa stage 4. Pero ang mas masakit doon ay nang marinig ko rin mula sa doktor mismo na wala ng 1 taon ang itatagal ng buhay ni Mami. Gusto kong magalit sa kanya ng mga panahon na yon dahil isip-isip ko ay wala siyang karapatan. Nabigyan ng taning ang buhay ng nanay ko. Hindi siya Diyos para malaman kung hanggang kailan na lamang mabubuhay ang isang tao. Isa pa'y malakas ang loob ni Mami na nakikita ko sa kanya na gusto niya pa ring lumaban para makasama kami ng mga anak niya. Gusto niya na makita ako na inaabot ang pangarap ko. Nang magkakwentuhan nga kami ni Mami tungkol sa mga litrato sa photo album na hawak niya, bumalik sa alaala ko ang lahat ng pag-aalaga na ginagawa niya sa akin noon. Ang pinakapaborito ko sa lahat ay nang ipasyal niya kaming magkakapatid noong mga bata pa kami sa isang butterfly garden. Kalahating taon pa lang noon ang nakakalipas mula nang mamatay si Daddy at may lungkot pa rin sa puso ko ng mga oras na yon. Pero sinabi ni Mami na naging paru-paro na raw si Daddy, na malaya sa lahat ng sakit na meron siya noon. Sinabi niya na nasa masayang lugar na raw si Daddy at lumilipad na parang isang paru-paro. Pero papadudot, ng mga oras na kausap ko si Mami habang hawak niya ang photo album, alaala ng masayang kabataan ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya bibitawan hanggat kaya ko. Papadudot, tuluyan ng kumalat ang cancer sa iba pang organs ni Mami kaya mas lalo nang lumiit ang napakaliit na chance na gumaling siya. Ang sabi nga ng doktor ay wala na talagang gamot o therapy ang makakapagpagaling sa sakit niya.
Ayoko talagang maniwala kasi nakikita ko naman na malakas siya. Oo, malaki ang pinayat ng katawan ni Mami at hirap na siyang makalakad pero andun pa rin ang energy niya. Andun pa rin ang pag-asa niya na gagaling siya at makakasama pa namin siya ng matagal. Ilang beses akong kinausap ni Ate Marla na itigil na namin ang mga gamot ni Mami at hayaan na lamang namin na maging masaya ang nalalabing araw ng buhay niya. Nagalit talaga ako kay Ate Marla kasi kahit siya ay parang tinaningan niya na rin ng buhay ng mami namin. Hindi ko maintindihan kung ano bang dahilan ng pag-iisip niya ng ganong bagay. Bakit parang napakadali lang sa kanya na isuko si Mami. Pero nanindigan ako sa desisyon na hindi namin ititigil ang pagpapainom ng natitirang gamot ni Mami. Hanggang isang araw ay biglang nanikip ang dibdib niya kaya kaagad namin siyang isinugod sa ospital. Na cardiac arrest na pala si Mami. Nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Mami kaya lang ay na-comatose naman siya, Papa Dudut. Tagal namang mag-usap ni Ate Marla tsaka ng doktor ni Mami. Kanina pa tayo dito sa labas ng ICU Kumalma ka lang, Jeya. Paano ako kakalma kung alam nating comatose na si Mami? Pero hindi rin naman makakatulong kahit magwala pa tayo dito. Alam mo yan, Jeya. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi piliting ikalma ang mga sarili natin. Natatakot kasi ako, Kuya Paolo Natatakot ako na baka mawala na sa atin si Mami. Hindi ko pa kaya. Ayoko pa. Hindi mangyayari yan, Jeya. Sabi ni Mami nung last dinner na magkakasama tayo, lalaban siya para sa atin ang mga apo niya. Kaya alam ko na lalaban pa rin siya hanggat kaya niya. At kailangan na matatag tayo sa oras na magising siya. Kailangan na matatag ka, Jeya. Oo, Kuya. Magiging matatag ako para kay Mami. Lumabas na si Ate Marla at ang doktor. Palapit na rin si Ate Marla dito sa atin. Salubungin na natin siya. Sige, Kuya. Ate Marla, anong sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, kumalat na talaga ang cancer sa utak ni Mami. Pero magigising pa naman siya, di ba? Ate, ano? Bakit hindi ka magsalita? Magigising pa naman si Mami, di ba? Makakausap pa natin siya. Makakasama pa rin natin siya, di ba? Makina na lang ang dahilan kung bakit humihinga pa si Mami ngayon at kapag nagdesisyon tayo na itigil ng… Anong ititigil? Anong desisyon? Wala tayong dapat na itigil, Ate Marla! Tsaka bakit ba ayaw mo sagutin yung mga tanong ko? Kasi alam ko namang alam mo na kung anong mga sagot sa tanong mo, Jeya. Sobrang liit na lang ng chance na magising si Mami. Pero may chance pa rin! May chance pa rin na magising pa rin si Mami! At hindi ko bibitawan ng chance na yon! Ate Marla, kung tungkol sa mga gastusin dito sa ospital, pwede naman natin pagtulong-tulungan yun, di ba? Kakayanin natin i-cover lahat ng gastusin dito! Tapos ano? Pahihirapan na naman natin si Mami? Si Mami ang nagsabi sa atin noon na gusto niyang lumaban para sa atin. Para mas makasama pa niya tayong lahat. Bakit ba palagi napakadali para sa'yo yung bitiwan siya, ha? Jeya! Ang tigas naman ang puso mo, Ate Marla! Parang hindi ka anak ni Mami para maisip mo na bitawan na lang siya basta-basta! Hindi rin madali sa akin ang lahat, Jeya. Palibasa ikaw, wala ka ng ibang inisip kundi ang sarili mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano nahihirapan si Mami para lang lumaban ng dahil sa pangako niya sa atin? Jeya, ang payat-payat na ni Mami. Bago siya makumatos, nahihirapan na siya sa bawat pagkilos at paghinga niya. Pero tinitiis niya lahat dahil lahat kayo pinipilit na ipagpatuloy ang gamutan niya. Ate Marla! Kung ang tingin niyo sa akin matigas ang puso ko na wala akong kwentang anak at utang na loob, ayos lang. Kasi ang gusto ko lang naman, ma-enjoy pa sana ni Mami ang natitirang oras niya sa mundong to nang hindi siya masyadong nahihirapan. Pero wala sa inyong nakaisip nun dahil ang selfish niyong lahat. Pinahirapan niyo si Mami hanggang sa makumatos na siya. Papa
Papadudot, aaminin ko na nakakaramdam na rin ako ng pagod ng panahon na yon. Kasi pagkatapos ng mga gig namin ng banda ko, pinipilit ko talaga na umuwi ng bahay namin para makasama si Mami. Nakamotor din ako palagi para hindi ako masyadong mahirapan sa traffic, pero mas pagod din ako sa pagdadrive noon. Maswerte na rin na magkaroon ako ng tulog o pahinga na mahigit sa 2 oras dahil kulang na lang ay hindi mawala si Mami sa paningin ko. Ang mga ngiti niya rin nasasalubong sa akin sa bahay ang nag-iisang dahilan kung bakit at paanong nababawasan ang pagod na nararamdaman ko. Hindi dahilan ng pagod na yon para bitawan ko siya, Papa Dudut. Kasi sa totoo lang ay para sa akin ay nagsisimula pa lang talaga noon ang career ko. Nagsisimula pa lamang ako sa pagbuo ng pangalan ko at gusto ko na makita ni Mami na hindi ako isang failed daughter. Na may narating din ako at hindi patapon ang buhay ko. Gusto kong makita niya kung gaano ka-successful ang bunso niyang anak. Gusto ko pang bumawi noon kay Mami kaya hindi ko siya susukuan. Hindi ako bibitaw hanggat nararamdaman kong lumalaban pa rin siya, Papa Dudut. Jaya. Jaya, gising na. Ate Marla, sorry ah. Nakatulog pala ako dito sa may tabi ni Mami. Kanina ka pa ba? Kadarating ko lang. Gusto mo bang umuwi muna sa bahay para makapagpahinga ka ng maayos? Hindi ate, ayos lang ako dito. Eto nga palang kape, dinalan kita. Salamat. Iinumin ko na lang mamaya. Parehas nga pala kayo ni Mami, pinapalamig muna ang kape bago inumin. Gusto kasi namin na diretso na kagad na maubos yung kape kaya hinihintay muna naming lumamig. Parehas naman kami ni Paolo na namana kay Daddy na kahit nakakapaso pa ang init ng kape, inuunti-unti agad naming inumin. Jaya, alam ko na hindi talaga tayo masyadong close pero mali ka sa iniisip mo na matigas ako, na matigas ang puso ko. May isang beses kasi na nagkausap kami ni Mami. Ang sabi niya, napapagod na raw siyang magpagamot. Napapagod na siyang lumaban. Sinabi niya yon? Oo. Sinabi niya pagkatapos ipaalam sa atin ng doktor na hindi napigilan ng cancer na kumalat sa ibang organs niya. Tapos tinanong ko siya kung gusto ba niyang itigil ng therapy niya at ang mga gamot na iniinom niya. Anong sagot niya? Ang sabi niya, hindi raw. Kasi alam niyang ayaw niyo ni Paolo. Ayaw niyong itigil ang pagpapagamot niya. Sigurado raw kasi siya na gusto niyang lumaban pa siya kaya ganun daw ang gagawin niya kahit nahihirapan na siya. Nahihirapan din ako pero ayoko nang mas mahirapan pa si Mami. Kaya sinabi ko sa inyo noon na itigil na natin lahat ng ginagawa sa katawan niya para lang humaba pa ang buhay niya. Pero ang sabi ng doktor, pwede pa naman daw magising si Mami. Oo, napakaliit ng chance, pero pwede pa. Kasi hindi pa naman siya bumibitaw eh. Lumalaban pa rin siya hanggang sa mga oras na to. Lumalaban na lang siya para sa atin at hindi para sa sarili niya, Jaya. Alam ko na nakikita mo na kahit nakangiti ang mga labi ni Mami, nahihirapan na siya. Nahihirapan na si Mami pero hindi siya bumibitaw dahil sa atin. Dahil sa'yo. Hindi naman talaga matigas ang puso ko. Ayoko ring mawala si Mami pero ayoko na siyang mahirapan pa. Gusto ko na siyang magpahinga. Hindi ko alam, Ate Marla. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin kung mawala si Mami. Lahat naman tayo nahihirapan. Pero sana, maisip mo na habang patuloy tayo naghihintay na magising si Mami, patuloy din siyang nahihirapan para sa atin. Jaya, hindi talaga madali to pero baka oras na.
Oras na para bumitaw tayo. Hindi, ayoko. Hindi bibitaw. Hindi ko susukuan si Mami. Kung pagod na kayo, sige. Umalis na kayo lahat. Basta ako, ilalaban ko si Mami hanggang sa huli. Sige, lalabas na muna ako para kausapin ng doktor ni Mami. Mami, Mami, alam ko naririnig mo ako. Alam ko na nararamdaman mo ang higpit ng pagkakahawak ko sa kamay mo. Mami, sobrang miss na kita. Yung mga yakap mo, mga kwento mo, tsaka yung mga ngiti mo. Mami, gigising ka pa naman, di ba? Kasi babawi pa ako sa'yo eh. Makikita mo pa ako na kumakanta sa mas malaking stage. Makikita mo pa ako na inaabot yung mga pangarap ko. Eto pa lang ako. Nagsisimula pa lang tayo, kaya please, gumising ka na. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi ni Ate Marla kanina. Mami, gusto mo na ba talagang sumuko ako? Gusto mo na ba talagang magpahinga? Kasi ako ayoko pa sana eh. Ayoko pa mawala ka sa amin. Paru-paro? Mami, tingnan mo. May paru-paro dito sa braso mo. Ang ganda ng kulay niya. Sigurado ako matutuwa ka sa kanya kasi... Mami! Mami! Ito na ba yung sign mo para sa akin? Ha? Ito na ba yung sagot mo sa mga tanong ko? Kung ito na yun, Mami. Kung talagang pagod ka na. Sige. Sige po. Umapayag na po ako. Pwede na po. Pwede na, Mami. Sige po. Pwede ka na po magpahinga. Tatanggapin ko po. Tatanggapin ko po kahit na napakasakit siya ka. Sobrang hirap. Tatanggapin ko po, Mami. Papa Dudut, wala sa bokabularyo ko noon ang salitang pagsuko sa kalagayan ni Mami. Handa akong ubusin ang savings ko para lamang hintayin na magising siya. Naniniwala kasi ako noon na babalik siya. Na magigising siya ulit at makakasama pa namin, kaya ayoko talagang bumitaw. Kahit parang ako na lamang talaga noon ang kumakapit at naniniwala sa bagay na yon. Handa pa rin ako na maging matatag at maghintay na gumaling siya. Pero nang makausap ko si Ate Marla at humingi siya ng sorry pagkatapos niyang magpaliwanag, nagsimula akong maguluhan sa nararamdaman ko. Inisip ko kung dapat ko pa ba talagang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para mabuhay si Mami. Kung dapat ko pa bang ilaban ang gamutan sa kanya kahit sobrang liit na ng tsansa na magising siya. Kahit pikit ang mga mata niya, nakikita ko kung gaanong nahihirapan ang katawan ni Mami. Sa dami ng aparatong nakadikit sa kanya ay alam ko na hindi siya komportable kung may malay man siya. Pero gusto ko pa rin siyang ilaban. Gusto ko pa rin siyang makasama ng mas matagal. Pero ang hindi ako sigurado ay kung yun din ba ang gusto niya na mangyari noon. Papa Dudut, humingi ako ng sign kay Mami kung gusto niya na bang bumitaw ako. Gusto ko na maramdaman ko na sa kanya galing mismo
na kailangan ko na siyang palayain. Kasi sa totoo lang ay kung ako ang tatanungin ay hindi ko pa kaya. Ayoko pa. Ayoko pa siyang mawala sa buhay ko. Pero nang makita ko ang paru-parong dumapo noon sa kamay niya na lumipad papunta sa kamay ko, yun ang naging sign ko para tuluyan ko na siyang bitawan. Alam ko na sign na yon dahil walang bukas na bintana sa ICU room na pwedeng maging daanan ng paru-paro. At kung paano siyang nakapasok doon ay hindi ko alam. Ang sigurado lamang ako ay sign yon ni Mommy para bumitaw na ako sa mahigpit na pagkakakapit ko sa kanya. Papa Dudut, isang araw ang lumipas ay muling na cardiac arrest si Mommy. Pero sa pagkakataon na yon ay handa na ako sa susunod na mangyayari. Handa na ang puso ko na bitawan si Mommy kahit sobrang hirap. At nang lumabas ang doktor mula sa ICU ay inaasahan ko na ang sasabihin niya na hindi na nila nailigtas pa ang buhay ni Mommy kaya napayakap na lamang ako ng mahigpit kay Ate Marla. Hindi madali para sa akin ang tanggapin ang pagkawala ni Mommy. Pero alam ko na pagkatapos niya kaming iwanan, magiging masaya at tahimik na siya. Kasi wala na siyang kahit na anong therapy na kailangan pagdaanan. Wala nang kirot o hirap pa sa mundong ito. At alam ko na magiging masaya at tahimik siya sa oras na makita niyang maluwag na naming tinanggap ang pagkawala niya. Mahigit 2 dekada na rin po ang lumipas mula na mawala si Mommy Papa Dudut. Hanggang ngayon nga ay naluluha pa rin ako habang sinusulat ang kwento ko na ito. May kirot at lungkot na alam kong mananatili na lamang na malalim na peklat dito sa puso ko. Ang mahalaga ay natanggap ko na ang pagkawala ni Mommy at sigurado ako na masaya siya kasi natupad ko na ang mga pangarap ko at naging mabuting asawa at ina rin ako na kagaya niya. Maraming salamat po sa pag-ibigay ng oras na mai-air ang kwento ko sa tanghaling ito. At sana po'y nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jeya. Maraming salamat, Jeya, sa pagsulat mo sa aking programa dito sa Barangay Love Stories. Ramdam ko ang lungkot ng ating mga kabarangay na nakapakinig ng kwento mo pero sigurado ako na malalim ang aral na naiwan mo sa kanila. Ang aral na sadyang maikli ang buhay nating lahat. Kaya dapat na palagi tayong magbigay ng oras sa mga mahal natin sa buhay. Pero anuman ang mangyari sa mga taong nasa paligid natin, kailangan na manatili pa rin tayong matatag para sa kanila at para sa mga sarili natin. Dahil yun din ang gustong mangyari ng mga mahal natin sa buhay, ang magpakatatag tayo habang tayo ay nabubuhay. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.